Ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Kaya dakila po ang pagmamahal po ng Diyos sa atin. Dahil hindi po niya tayo pinabayaan noong taong 2024. At mas lalo din na po tayo pabayaan sa taong 2025. Amen? Sino po yung naniniwala na ang pangako po ng Diyos ay hindi po magbabago at tunay na lagi niya pong pagaganapin sa ating mga buhay. Amen? Kaya ang mensahe po na ipagkakalob po sa atin ng Diyos ay talaga naman pong magpapatunay ng kanyang pangako, ang kanyang patnubay ay lagi pong sumasa ating mga buhay. At tuturuan niya po tayo na maging masunurin sa bawat utos na ibinigay ng Panginoong Kristo sa ating mga buhay. At tuturuan niya tayong sumunod sa mga salita ng Diyos na isinulat niya po sa kanyang aklat dito po sa Biblia. Natunay nga na ang lahat ng tutupad ng kanyang utos at mananatili sa kanyang pag-ibig at mananatili sa pagsunod sa kanyang salita ay tunay nga na mananatili rin po ang pag-ibig ng Diyos sa mga buhay po ng mga Kristiyanong susunod sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Kaya nga po, sabi po dito sa John chapter 15 verse 10 hanggang 15, sabi po dito, and 13, sabi ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama, at ako ay nanatili sa kanyang pag-ibig. Ano po sabi? Dito po sa John chapter 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad raw po natin ang utos daw po ng Diyos, ay mananatili raw po ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po yung utos? Yung mga nakasulat po dito sa kanyang salita. Ano po yung salita? Yung Biblia na meron po tayo na ating binabasa pag tayo po ay nag-iisa sa ating mga tahanan. Amen? Kaya yan po raw kung tinutupad po natin yung mga salita po ito, yung mga utos po na nabasa po natin sa salita po ng Diyos, mananatili raw po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa ating mga buhay. Hindi lamang po yun. Yung pag-ibig raw po ng Diyos ay mananatili po sa ating mga buhay. Kung tinutupad raw po natin ang utos ng ating Diyos Ama, mananatili raw po yung pag-ibig ng Diyos Ama sa ating mga buhay. Sabi ko, mananatili daw po yung pag-ibig ng Diyos Ama sa ating mga buhay pag tayo po ay talagang sumusunod sa utos po niya. Amen? Amen. Kaya nga po, itong taanang kong ito ay nagpapatunay na ng lahat ng tutupad sa utos ng Diyos ay tunay nga na nakapaloob at nasa Kanya ang pag-ibig po ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil sa pagsunod nga po natin sa utos po ng Diyos, ang Diyos po ay lagi pong kasama natin. Sa bawat umaga, sa bawat tanghali, sa bawat hapon, sa bawat gabi, sa bawat madaling araw, ay kasama po natin ang Diyos. Ibig sabihin, 24 hours, ang Diyos po ay nanatili pong kasama po natin. At hindi lamang raw po yung kanyang presensya ang mananatiling kasama raw po natin. Mananatili din daw po ang kanyang pagmamahal, pag-ibig sa ating mga buhay. Kung ang kanyang salita at ang kanyang utos ay mananatili po nating sundin at susundin sa ating mga buhay. Amen! Napaka-magandang balita na sa 2025 yung pag-ibig ng Diyos mula January hanggang Disyembre ay sumasa atin. Kaya masarap po talagang manatili sa salita ng Diyos at sumunod sa mga utos ng Diyos. Lalo na kung tayo po ay talagang na-born again at naging Kristiyano sa panahon pong ito. Amen? Ito na po yung panahon na ituon natin ang ating isipan at ang ating buhay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kung the best yung ating paglilingkod noong 2024, mas dikitan raw natin
at mas the best daw yung ating paglilingkod sa year 2025. Kung paano minahal natin ang Diyos noong 2024, masigit daw natin mahalin ang Diyos sa 2025. Hello! Ibig sabihin, pinapaabot ito ng Diyos dahil gusto ng Diyos na mapatunayan natin, tayo mga Kristiyano, tayo kanyang mga hinirang, kanyang mga anak, sa generation na ito, na tunay nga na susunod sa kanyang salita. At mananatili sa kanyang utos, at mananatili sa kanyang pag-ibig. At pag ginawa raw po natin po yun, sa bawat araw ng buhay po natin, ano po yung sukli ng Diyos? Mananatili din po yung kanyang pagmamahal at pag-ibig po sa atin. Yan po yung sabi po dito sa John chapter 15 verse 10. At sabi rin po dito sa John chapter 15 verse 11, sinabi ko sa inyo na mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Yan po yung sabi po ng Panginoong Jesucristo. Pag nanatili raw po tayo sa utos ng Diyos, mananatili din daw po yung kagalakan po sa ating mga buhay. Ibig sabihin, pag nanatili ka sa salita ng Diyos at utos ng Diyos, sa iyo rin ang kagalakan. Hindi lamang po pag-ibig, kundi maging ang kagalakan. Ibig sabihin, kung nalungkot ka noong 2024, pagdating ng 2025, kung susunod ka sa utos ng Diyos, hindi ka na malulungkot. Hindi ka na malulumbay. At magkakaroon ka na ng kagalakan. Dahil sabi po dito, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Lulubusin daw po ng Diyos ang ating mga kagalakan sa year 2025. Hello! Ibig sabihin, hindi ka na nadanas ng lungkot, hindi ka na masasawi sa pag-ibig, hindi ka na mababankruptcy sa iyong negosyo, at hindi ka na mawawala ng trabaho kung mananatili ka sa utos at sa salita ng Diyos. Yun po yung kondisyon na ibinibigay po sa atin ng Diyos itong taong 2025 po ito. Dahil gusto po ng Diyos na masigit din yung kanyang pagmamahal na ibibigay sa atin sa taong po ito. Hello! Ganun po kabuti po ang Diyos. Tunay nga na, iba vice versa niya. Ang buhay po natin sa year 2025. Ayaw po niya na manatili tayo sa lungkot. Ayaw niya po tayo manatili sa kalumbayan, kabiguan. At ayaw din po ng Diyos na makita ang kanyang mga anak na walang blessing. Hello! Dahil yun ang gustong mangyari ng Diyos, na tayo po'y pasaganain at ang pag-ibig niya ay laging madama po natin sa bawat araw. Gusto po ng Diyos sa taong ito na manatili po tayo sa kanyang utos. Manatili po sa kanyang salita. At kung mananatili po tayo sa utos ng Diyos, ay kailangan raw po na marunong po tayo magmahal. Umibig. Saan po tayo iibig? Una po sa Diyos. Pangalawa po, sa ating mga kapatiran. Pangatlo po, sa gawain po ng Diyos. Kailangan meron po tayong buhay, pag-ibig, at pagmamahal sa ating mga kapatiran. Be concerned, kailangan, at meron kang respect sa bawat kapatiran, at lalo na sa gawain po ng Diyos. Amen? Amen. At sabi po dito sa John chapter 15 verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya dahil minamahal daw po tayo ng ating Panginoong Diyos, kailangan daw ay magmahalan tayong mga magkakapatid kay Kristo. Hello, ibig sabihin, kailangan meron po tayong unity. Ay kailangan meron po tayong united. At kailangan saklaw po tayo ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, uunawaan, nagdadamayan, nagkakalingaan. Ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay sumasa atin. Kaya, pinakadakila po yung pag-ibig. At kung nasunod mo yung utos ng Diyos, ay mananatili yung pagmamahal at pag-ibig mo sa iyong kapwa at sa iyong Diyos. At sabi din po dito sa John 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen? Kung kaya raw po natin ialay yung buhay po natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, mas dapat daw higit nating
may alay ang ating buhay para sa Diyos at para sa mga kapatiran. Ibig sabihin, kailangan po talaga na nabubuhay po tayo sa pag-ibig at pagmamahal. At pag naroon na po yung pag-ibig at pagmamahal sa ating katauhan, taglay-taglay na raw po natin yung utos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Hello! Kaya, pag tayo po'y natutong magmahal sa Diyos, talaga namang ang lahat ay bibigay po natin. Amen? Sino po yung nagmamahal po dito? Amen. Amen. Di ba pag nagmamahal po tayo, ibibigay po natin yung the best sa ating mga minamahal. At kailangan masiyahan yung ating minamahal. Amen? Ganun din po gusto ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Kaya nga, gusto ng Diyos na kung minahal natin siya, noong 2024, ay kailangan masigit yung pagmamahal natin sa Kanya sa taon pong ito ng year 2025. Kaya nga, pag raw po tayo ay sumunod sa utos po ng Diyos at tinutupad raw po natin ang Kanyang utos, ay hindi na raw po tayo Kanyang ituturing na alipin, kundi ituturing na raw po tayo mga kaibigan. Yan po yung sabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa John chapter 15, verse 14 hanggang 15, sabi po dito, kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo ituturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Yan po yung sinabi po ng Panginoong Jesucristo kung siya'y nabubuhay sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga apostol. Kaya lahat po tayo nasusunod sa utos at magmamahal sa Diyos at talagang tutupad sa kanyang mga salita, ay hindi na raw po tayo ibibilang na alipin, kundi ibibilang raw po tayo mga kaibigan po niya. Sino po yung may kaibigan po dito? Amen. Sino po yung marunong makipagkaibigan po dito? Di ba, pag tayo po nakikipagkaibigan sa tao, sa kapwa po natin, di ba, para mahulog ang kanyang loob sa atin ay gagawin po natin the best. Kung meron po siyang halimbawang hinihingi sa ating buhay o meron siyang hinihiram, dahil nga gusto natin maging kaibigan po siya, ibibigay po natin po yun. Ganun din po yung gusto ng Diyos. Kung gusto po natin maging kaibigan po ang Diyos, kailangan po ano po yung ginagawa po natin sa kaibigan po natin tao, ay masigit po natin gawin po yun sa ating Diyos. At pag ginawa raw po natin po yun, ay tuturing na raw po tayong talagang kanyang kaibigan. At hindi na raw po tayo ituturing na alipin. At dahil raw tayo ay tinuring na pong kaibigan, talaga yung pag-ibig at pagmamahal po ng Diyos sa atin ay talagang mananatili po sa mga buhay po natin. Kaya nga po, gawin raw po natin ang lahat ng ating makakaya para sundin yung utos, yung aral, yung salita po ng Diyos sa bawat araw na dumaraan sa ating mga buhay. Gawin raw po natin, may nakakita man o wala. Yan po yung sabi po dito sa Ephesians chapter 6, verse 6 hanggang 7, sabi po dito, gawin ninyo iyon, may nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo ay mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaya pag marunong na raw po tayong sumunod sa utos ng Diyos, at talagang tinutupad na po natin yung salita po ng Diyos, kailangan raw po, naglilingkod raw po tayo na may kagalakan. Sumusunod raw po tayo sa salita ng Diyos na may kasiyahan. At kailangan daw po maglingkod tayo ng masaya at bukal sa ating kalooban. At hindi raw po natin isipin na sa tao raw po tayo naglilingkod. Isipin daw po natin ang ating pinaglilingkuran ay ang ating Diyos na buhay. At pag ganun po yung naging isipan daw po natin sa bawat araw po ng ating buhay, ay talaga makakapaglingkod raw po tayo ng totoo sa Diyos. Yun po yung kailangan po palang gawin para talaga makapaglingkod po tayo ng totoo sa Diyos. Kailangan hindi kay pastor ka tumingin, hindi kay brother, kay sister, kundi tumingin ka dun sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Pag yun yung inyong isipan at tuntunin sa iyong buhay, talaga makakapaglingkod ka ng tuloy-tuloy sa Diyos. Totoo po yun. Bakit? Dahil po ang Diyos hindi po natin nakikita. Amen? Dahil hindi natin siya nakikita.
Nagtitiwalang nananampalataya po tayo na may totoong Diyos. At yun po yung the best. Dahil hindi mo nakikita yung pinaglilingkuran mo, pero naglilingkod ka ng the best. Doon po nagagalak at natutuwa ang Diyos sa tao masunugin. Sa tao talagang nananampalataya at naniniwala sa Kanya. Kahit hindi mo siya nakikita ay naniniwala ka at naglilingkod ka sa Kanya ng totoo. Amen? Kaya nga, mas the best po yung pag naglingkod po tayo sa Diyos, gagawin po natin yung the best na paglilingkod sa abot po na maibibigay po natin para po sa Diyos. Amen? Kaya sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 21 hanggang 24, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating buddhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Dito muna po tayo, sabi po dito, muli, sa 1 John chapter 3 verse 21 hanggang 22, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating buti, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Isa pong inilahad po ni Apostol Juan na kung di raw po inuusig ang ating buti, makakalapit raw po tayo ng panatag po sa Diyos. Kaya nga, sa paglapit raw po natin sa Diyos, kailangan lagi po tayong panatag. Amen? Hindi lamang po panatag, kundi pati yung kalooban raw po natin ay talaga pong panatag na panatag. Ibig sabihin, pag nagpapray po tayo, pag may hinihingi raw po tayo sa Diyos, kailangan panatag po yung ating kalooban. At kailangan pag po tayo lumalapit, ay kailangan po, hindi po tayo inuusig ng ating buti. At kung meron po tayong nagawang pagkakamali, pagkakasala, kailangan sa paglapit po natin sa ating Diyos at paghingi po natin ng Kanyang kalooban ay kailangan pong ang kalooban po natin ay kailangan pong payapa at panatag. Sabi po dito, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Kaya kapag nakalulugod yung ginagawa po natin sa bawat araw ng ating buhay, ay tunay nga nalatro po natin na hinihingi sa Diyos ay Kanya pong ibibigay. Sabi ko, lahat po ng ating hinihingi ay ibibigay raw po ng Diyos. Kaya nga, ano po yung hinihingi mo sa taong 2025? Meron ka bang request sa Diyos sa taong 2025? Ito po yung sabi po dito ng talata po ng 1 John chapter 3 verse 22. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya. Dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Kaya pag sinusunod po natin ang Kanyang utos at lahat po ng ating hinihingi at hinihiling ay ibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga, lahat po ng susunod sa utos ng Diyos at tutupad nito, lahat ng request po natin, lahat ng hinihingi natin sa Diyos ay talagang ibibigay niya po sa taong pong ito. Sabi ko, ibibigay niya po sa taong pong ito. Kaya, sabi nga ng Panginoong Kristo, malulubos ang inyong kagalakan. Amen? Lulubusin daw ng Diyos ang kagalakan po natin sa taon pong ito. Kung lubos yung kagalakan po natin noong 2024 dahil binigay ng Diyos yung mga hiningi natin at hiniling natin, yung pinag-pray po natin, mas sigit dahil ilulubos at malulubos yung kagalakan po natin sa year 2025. Yan po yung gusto ipaabot po ng Diyos. Kaya mapalad po tayo mga naririto. Dahil gusto po ng Diyos talagang pangyarihin sa mga buhay po natin na tayo po ay talagang malugod. Yun po yung gabi sa Diyos. Ayaw niya po talagang nalulupay tayo. Gusto niya po talaga na ang lahat po ng sumasampalataya po sa Kanyang anak at sumusunod sa utos ng ating Panginoon Kristo ay tunay nga na makaranas po na mga nabanggit ko na kagalakan, pagmamahal, tagumpay sa buhay. Kaya sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 23, ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanyang Diyos. At nalalaman natin, mananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Kaya maliwanag na sinasabi ng Apostol Juan dito na
yung utos na ipinagkaloob talaga po sa atin ng Diyos. At pag sinampalatayaan naman po natin at naniwala po tayo sa ating Panginoong Kristo at tayo raw ay natutong magmahal sa Diyos at natutong magmahal sa mga kapatiran at lahat na kay Kristo, ay talaga pong sinusunod raw po natin ang utos po ng Diyos. Yan po yung gusto mangyari po ngayong ng Diyos sa 2025. Talagang sumunod po tayo sa utos niya. At pag ginawa raw po natin yun, sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. Mananatili raw po ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko, mananatili po raw ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko, mananatili raw po ang Diyos sa ating mga buhay. Hello! Sino po tayo? Kung ang Diyos po ay mananatili po sa ating mga buhay, ibig sabihin po na pag ang Diyos po ay nanatili sa ating mga buhay, tapos ang gawa ng kalungkutan, tapos ang gawa ng kahirapan, tapos ang gawa ng kasalatan, tapos ang gawa ng problema sa ating mga buhay. Bakit? Dahil sabi nga po, mananatili na kasama po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ibig sabihin, itong January na ito, hanggang Disyembre, itong taon na ito na year 2025, pag sumusunod po tayo sa utos ng Diyos, ang Diyos po ay mananatiling kasama natin kahit saan po tayo tumungo at pumarong. Hello! Ibig sabihin, pag ang Diyos po kasama po natin, ay wala na po tayong pag-alala sa ating mga buhay. At sabi rin po dito sa 2 John chapter 1 verse 6, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon. Panguna, mamuhay kayo ng may pag-ibig. Dahil pag nanatili tayo sa pag-ibig, nanatili tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos, yung pag-ibig at pagsama ng Diyos sa ating mga buhay ay mananatili sa ating mga buhay. Yun po yung kondisyon. Kaya kung gusto po natin na laging kasama, appreciation ng Diyos sa bawat araw, kailangan yung pag-ibig, yung pagsunod sa utos, at pagtupad sa kanyang salita, ay laging sumasa atin. Para ang Diyos ay laging ditong sumaatin. Kaya nga sabi po dito ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 2 verse 19, sapagkat kapuri-puri ang nagtiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pag tayo nanatili raw sa pag-ibig ng Diyos at sa pagsunod sa utos ng Diyos, ay sumasang-ayon raw po tayo na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, kapuri-puri raw po ng bawat Kristiyano ay magtiis ng hirap, ng dusa dito sa mundong ito. At pag nag-iis raw po tayo, ay talaga na po kabilang raw po tayo sa pagsang-ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya pag ikaw ay merong mga trials na dinadala sa buhay mo, pero nanatili kang tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa year 2025, ay tunay nga na ibibigay ng Diyos sa iyo ang kanyang pagmamahal at kanyang pag-ibig. Kaya nga po, gusto ng Diyos ngayon mangyari sa taong ito, na talagang higitan po natin ang paglilingkod po sa Diyos. Higitan po natin yung ating pagtugtog para sa Diyos, yung pag-awit para sa Diyos, yung pangangaral ng salita ng Diyos, ipasigitan daw po natin. Kung tinupad po natin ang kanyang utos noong 2024, mas doblein natin ang pagsunod sa kanyang utos sa taong 2025. At dahil ito yung unang linggo ng taong ito po yung pinaka-the best na linggo sa Diyos. Amen. At naipakita natin sa Diyos nung taong 2024, hindi po tayo umabsent. Mas hindi tayo liliban sa 2025. Sabi ko, mas hindi tayo liliban sa 2025. Amen? Amen. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga, kung sumusunod ka sa utos, kung sumusunod ka sa salita ng Diyos, at kung kilala mo ang Diyos, at kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka mawawala sa presensya ng Diyos. Saan po yun? Dito po sa damang lugar po ito. Amen? Kaya nga sabi niya hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi
naglilingkod po tayo sa totoong Diyos. Pangalawa lang po yung tao, lagi. Lagi pong una ang Diyos. Amen? Kaya nga po, lamang po raw pong ang Panginoong Kristo ay nag-iis din po raw ng hirap sa mundong ito nung siya'y nabubuhay. Kailangan tayo mga naririto na mga Kristiyano ay mag-iis din po kung meron pong kalooban ng Diyos na gawin ito sa mga buhay po natin. Sabi po dito sa unang Pedro chapter 4 verse 1 hanggang 2, lamang si Kristo ay natiis ng hirap nung siya ay nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Ibig sabihin lahat raw po ng mga nagtiis noong 2024 at magtitiis ito 2025, tayo raw po ay tumalikod na sa kasalanan. Dahil kung paano Panginoon Kristo ay nagtiis ng pag-uusig nung siya'y nabubuhay, kailangan kung dumating yun sa buhay po natin, ay tiisin daw po natin. At pagkatiis raw po natin mga pag-uusig na yun, tunay nga na tayo raw po ay tumatalikod na po sa kasalanan. Lumalayo na raw po sa kasalanan. Umaalis na raw po sa kasalanan. At tumutungo na raw po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At tumutungo na raw po tayo sa kabanalan. Kaya nga sabi nga po dito sa unang Pedro chapter 4 verse 2, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Amen? Ibig sabihin, kontrolin na raw po natin yung gawa raw po ng laman. Pag raw po tayo ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya pag alam mo yung kalooban ng Diyos at sumusunod ka sa utos ng Diyos, ay kailangan po yung pagnanasa raw po ng laman at gawa ng laman ay makontrol na raw po natin itong darating at itong taon ng 2025. Amen? Be control. Yun po yung sasabing pagtitiis. Kaya pag marunong ka magtiis ng gawa ng laman at napaglabanan mo na yung gawa ng laman, yung pagnanasa raw po na ito ay napagtagumpayan mo. At dahil nagawa mo na yun noong 2024, kailangan masigit mong magawa itong 2025. Ibig sabihin, ano po yung ibig ipaabot ni Apostol Pedro po sa akin sa kanyang sinulat kong ito. Gusto ng Diyos ng lahat ng mga Kristiyano na susunod sa utos at kalooban ng Diyos, kailangan makontrol ang gawa ng kasalanan o talikuran ang kasalanan. At kailangan, kung gusto po natin na mapagtagumpayan ng laman at ang pagganasan ng laman, kailangan yung pag-ibig na araw po, yung pagmamahal na araw po sa Diyos ay kailangan suma sa atin. Sapagkat yung pagmamahal na siya magpapawi at maglalayo sa atin sa kasalanan. Yan po yung sabi po dito sa unang Pedro chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay mapapawi ng maraming kasalanan. Tingnan nyo? Di ba? Pag tayo po ay nagmahal sa Diyos at marunong kumalinga sa kapwa at marunong magmahal sa kapatiran bilang pagmamahal kay Kristo at pagsunod sa kalooban ng Diyos, pumapawi raw po at nawawala raw po ang kasalanan. Yun po yung sikreto. Para po malayo po tayo sa kasalanan. Kailangan yung love, yung pag-ibig ay lagi pong sumasa atin. 24 hours and 365 days, kailangan marunong po tayong magmahal. Hindi tayo dapat mapuot sa ating kapwa o sa ating mga kapatiran. Kailangan marunong po tayong umunawa at pagbigay ng pag-ibig at pagmamahal. Kung minamahal daw po natin ang Diyos na hindi natin nakikita, kailangan mas more mahalin po natin ang ating mga kapatiran kay Kristo na ating nakikita. Amen? Amen. Yun po yung kailangan po natin gawin para malayo po tayo sa paggawa po ng kasalanan o kasalanan. Kaya sabi po dito, kailangan tayo pong mga Kristiyano ay magkaroon po ng pasanin, magtulungan, lalo-lalo na sa taon pong ito. Kailangan po tayo magdamaya, magtulungan. Dahil sa ating pagtutulungan at dahil sa pagpasan po natin ng pasanin para sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban at para po sa gawain ng Diyos, yun daw po ay isang pagtupad
sa kautusan at utos po ng Diyos. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Galatia, chapter 6, verse 2. Sabi po dito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yun yung binanggit ko, di ba? Pag tayo po'y natutong magpasan ng bawat pasanin ng bawat isa at magtulungan, ay tumutupad raw po tayo talaga sa kautusan po ni Kristo. Yun po yung nakapaloob, yung pag-ibig yun lang. Pag nagtutulungan po tayo. Kaya pag meron pong mga kapatiran na humingi ng tulong po sa atin, pag meron po tayo, huwag po natin pahindihan. Amen? Sa abot ng ating makakaya, tulungan po natin yung mga kapatiran. Yan po yung tunay na pagmamahal. Yan po yung tunay na pagsunod sa utos ng Diyos. Yan po yung tunay na pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Yung marunong kang tumulong sa iyong kapwa. At pag naging attitude mo yun, sa bawat araw ng buhay mo at nanatili sa iyo yun, tunay nga na ang pag-ibig at pagtupad mo sa utos ng Diyos ay talagang sumasayo at nasa ating katauhan. Kaya nga, sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ibig sabihin, yung paggawa raw po natin at pagtulong po natin sa ating mga kapatid o sa ating kapwa, ay isa raw pong pagtatanim po yun. At kung hindi raw po tayo susuko, ay aani raw po tayo. Kaya yung ginagawa raw po natin na pagtulong sa kapatiran sa ating kapwa at pag-support sa gawain po ng Diyos at pagpapasa ng pasanin, ay raw po ay isang uri ng pagtatanim. At pagdating raw ng panahon, tayo raw po ay aani. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Sabi niya po dito sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong mapagod. Huwag lang po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pag hindi raw po tayo sumuko, tayo raw po aani. Kaya lahat po ng mga anak ng Diyos nito ay hindi po susuko. Bakit hindi po tayo susuko? Dahil para yung lahat ng ating mga itinanim ay ating pong maani. Yun po yung sekreto na inilahad ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Na kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Yung pala po yun. Kaya minsan, di ba, may sorpresa ang Diyos sa ating mga buhay na hindi natin in-expect na may darating na mga surprise na blessing sa mga buhay po natin. Minsan tayo mismo ay ma-amaze dahil, oh, itong araw na ito, itong linggong ito, itong buwan na ito, may dumating na blessing sa akin. Hindi ko in-expect na may ganitong blessing na darating sa buhay ko. Bakit? Dahil po sa pagsunod mo yan sa utos ng Diyos. Sabi ko dahil sa pagsunod mo yan sa utos ng Diyos. Na ganun po ang Diyos eh. Sinusuklian niya yung ating mga pagtitiis. Sinusuklian niya yung ating pagmamahal sa Kanya. Sinusuklian niya yung pagsunod natin sa utos ng Diyos. Kaya nga manatili raw po tayo. At huwag raw po tayo mapagod sa paggawa ng kabutihan sa ating mga buhay. Panatiliin po natin po yun. At ang pangako ay pagdating raw po ng takdang panahon, tayo po iaani. Kaya masabi po dito sa awit, chapter 1, sa awit 128, verse 1 hanggang 2, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na naisip ay sumunod sa kanyang utos. Sabi mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na naisin ay sumunod sa kanyang utos. Mapalad daw po tayo kung yung alab ng puso po natin ay talaga pong sumunod sa utos po ng Diyos. Sabi po dito sa 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Dinig niyo? Ano sabi po? Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan.
ang taong ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Kaya, pag raw po sumunod po tayo sa utos ng Diyos, ito rin po yung sabi po ni Haring David dito sa mga awit na kung maligaya raw po tayo na sumunod sa utos po ng Diyos, ay talaga yung bunga ng ating pong pinaghirapan ay maaani po natin. Ganun din po yung sinabi po ni Apostol Pablo. The same lang sa sinabi po ni Haring David. Kaya ibig sabihin yung ating ginagawa, yung ating mga pagsasakripisyo, yung ating paglilingkod, yung ating pag-aawit, yung ating pagtugtog para sa Diyos, ay meron pong itong kapalit na gantimpala. Amen. Pagdating ng tamang panahon. Ibig sabihin, may timetable. Sabi ko, may timetable. Amen. At kung hindi po tayo magsasawa, at kung hindi po tayo susuko, ibibigay po ng Diyos yung timetable sa ating mga buhay. At dahil tinupad natin at hindi tayo sumurrender, po tayo sumuko, yung para sa atin, at yung talagang ibibigay ng Diyos para sa atin, ay the best. Sabi ko, the best. Kaya nga diba sabi ko, kung the best yung ibinigay ng Diyos sa 2024, mas the best yung ibibigay niya sa 2025. Amen. Kung abundant blessing yung binigay niya sa 2024, open heaven naman ang ibibigay niya sa atin sa year 2025. Hello! Good news! Sabi ko, good news! Talagang mabuting balita. Yung pinapaabot po ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya huwag po tayong magsawa. Huwag po tayong mapagod. At huwag po tayong manghinawa sa paglilingkod sa Diyos. Meron po palang gantimpala. Inilalahat po ng salita po ng Diyos yung sikreto sa paglilingkod para sa Diyos. Pero po talaga pala na aanihin po tayo. At yung bunga po na magiging bunga dahil sa ating pagsasakripisyo ay hindi po ito mabububot, kundi maihinog. Amen? Hindi siya mananatiling bubot, kundi maihinog po siya. At dahil maihinog po ito, pag nahinog na po siya, atin na po itong pipitasin. At ipagkakaloob na po ito ng Diyos sa atin. At sabi nga rin dito, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan sa taong ito. At maligaya at maunlad ang pamumuhay. Yan po yung pangako po ng Diyos sa mga buhay po natin. Tayo po mga servant of God, tayo mga chosen family, tayo po mga pinili talaga, tinirang po ng Diyos. Talagang gusto ng Diyos na tayong lahat ng naririto. Bata ka man, binata ka man, dalaga ka man, couples man, o grandma o grandpa, gusto ng Diyos sa taong ito ay yung kanyang biyaya at pagpapala ay sumaating po talaga. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Isa lang po palang kailangan namin gawin. Huwag magsawa. Huwag mapagod. Kundi patuloy tumupad sa pinagagawa mo sa buhay po namin. Kaya sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga, basta may pagkakataong ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At ang mga Kristiyano ay kailangan maging masunurin katulad ng ating Panginoong Kristo. Kung ang Panginoong Kristo ay naging masunurin sa Diyos Ama, tayo mga anak ng Diyos at pinirang ng Diyos ay kailangan din pong sumunod sa utos ng ating Panginoong Kristo at sumunod sa ating Diyos Ama. Pag ginawa po natin po yun sa taong pong ito, sabi, lahat raw po ng ating itinanim ay ating pong maaani. At yung bunga na para po sa akin ay pagkakaloob po ng Diyos sa taong 2025. Hello! Kaya nga, manatili po tayong sumusunod sa utos po ng ating Panginoong Kristo. Lalo na kung kabataan ka. Dahil ang kabataan po, sabi po ni God Jose Rizal o Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Totoo po yun.
Dahil ang mga kabataan po, maging kababaihan o kalalakihan ay talagang mga powerful po yan sila. Kaya ang mga kabataan na mga kalalakihan at kababaihan ay target po ni Satan para yung buhay po nito ay gumulo. Para yung buhay na nakalaan na ibibigay ng Diyos sa mga kabataan na mga lalaki at babae, hindi nila makamtan, gumagawa si Satan ng paraan. Kaya tingnan nyo, daman nyo ba mga kabataan na rin ito? Ang tukso ay malapit sa inyo. Sabi ko yung tukso malapit sa inyo, totoo ba? Totoo yun dahil alam ni Satan na kayong mga kabataan, lalo na sa generation na ito, kayong mga kabataan ang talagang pag-asa ng inyong pamilya at ng ating bayan at ng buong sambayan po ninyo. Bakit? Pag ang buhay niyo po ay naging maganda at naging masunurin lalo na sa Diyos at sa inyong mga magulang, ang buhay niyo po ay gaganda at lalawin. Yan po yung ayaw ni Satan. Sabi ko yan po yung ayaw ni Satan na mangyari sa mga kabataan. Na maging masunurin sa mga magulang, maging masunurin sa Diyos. Kaya nga, dinidisip niya ang mga kabataan. Ginagawa at gagawin ni Satan ang lahat ng paraan para ang mga kabataan ay hindi tumahak sa mabuting landas. Kaya tayo mga kabataan, maraming kabataan na nalulung sa mga bisyo, nalulung sa mga kung anong-anong kaparaanan ni Satan, lalo na yung mga inilabas na mga siping na yun yan. Yan ay taktik ni Satan para ang mga kabataan ay malulung sa siping at mawala ng appetite sa pagbabasa sa salita ng Diyos. Mawala ang appetite sa pananalangin. Hello, at higit sa lahat, mawala ang appetite sa pag-attend sa church. Yan po yung taktik ni Satan sa panahon po ito. Dapat wise po tayo. Dapat maging mapanuri at maging maingat po tayo. Yan po yung mga taktik ni Satan kung bakit nagkaroon po ng siping sa kapanahonan po natin dahil gusto ni Satan ang lahat ng mga kabataan at lahat ng mga tao ay maalipin sa ganito kaparaanan po ng kanyang paninindang. Amen? Kaya tayo yung tao ngayon, walang panahon sa Diyos. Pero, yun ang kagandahan ngayon dahil pinapaabot ng Diyos yung kanyang salita. Yung kanyang utos sa ating mga buhay. Kaya pagkabataan ka, pag sinunod mo yung salita ng Diyos at utos ng Diyos, at talagang nilakaran yung kalooban na, victorious ka. Sabi ko, victorious ka. Bakit? Dahil kaya mo mapaglabanan yung gawa ni Satan sa buhay mo. Yung plano ni Satan ay mawawasak mo yun. At yung buhay mo, pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Diyos, ay magiging maganda ang future mo sa inyo. Kaya pag gusto ng isang kabataan na maging maganda ang future niya, sumunod siya sa salita ng Diyos. Sumunod siya sa utos ng Diyos. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi magkakaroon ng tagumpay ang buhay ng isang kabataan kung siya'y malayo sa Diyos. Hello! Tingnan niyo si Haring David. Sa kabila ng pag-aalaga niya ng mga tupa at mga kambing. Dahil sa pagsunod sa utos at sa salita ng Diyos, alam ni Haring David ang salita ng Diyos at ang utos ng Diyos. At alam niyang sumunod sa kalooban ng Diyos, anong ginawa ng Diyos kay David. Hello! Gumanda ang buhay. Dahil sa kalagayan na kahirapan, inahaw ng Diyos sa magandang buhay. Ano yung pagsubok ni David na hinarap bago niya marating ang rurok ng tagumpay? Sino po yung unang kanyang mga kinalaban? Una, mga leyon, mga oso. Dahil sa pag-aalaga niya doon sa kanyang mga tupat kambing, ayaw niyang mayroong malapa ang mga oso at mga tigre at mga leyon. Kanyang pinagtanggol yung mga tupat mga kambing. At uli niya nga po nakalaban ay sino? Si Goliath. At pagkatapos siya mapagtagumpay si Goliath, ano na po ang ginawa ng Diyos sa kanya? Binasbasan na po siya. At ginawa na po siyang general ng hukbo ng Israel. Pagkatapos noon, ginawa na po siyang hari ng bansang Israel. Ano to yung naging sekreto lang ni Haring David? Bilang kabataan, sumunod sa utos ng Diyos. Kaya kayo mga kabataan, kung kayo susunod sa salita at utos ng Diyos, yung victorious ng buhay nyo ay makakamtan nyo. Ito po yung gusto ng Diyos na mangyari sa taon na ito, sa year 2025. Pag lahat ng mga kabataan ay maging masunurin
sa kanilang magulang at sa kanilang Diyos. Talagang victorious at soaring high ang mga buhay ng mga kabataan na naririto. Sabi ko, na naririto. Amen. Kaya kayo mga kabataan, isa lang yung iiwan ng Diyos sa mga buhay ninyo. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagpapalad biyaya sa inyo. Amen? Kaya sabi po dito sa Filipos chapter 2 verse 8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya maging masunurin daw po tayo sa ating Diyos. Kaya yung Panginoon sa Kristo, nung siya naging tao, naging masunurin po siya at nagpakumbaba sa ating Diyos Ama. At hanggang sa kamatayan, siya po yung nagpakumbaba at naging masunurin. Ibig sabihin, hindi tumalikod ang Panginoon sa Kristo sa mandato na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Ganun din po tayo, mga servant of God na narito. Ganun din po tayo, mga kabataan na narito. Ganun din po tayo, mga couples na narito, mga magulang na narito, mga lolong na narito, mga lolang na narito. Kailangan maging masunurin po tayo at maging mapagkumbaba sa ating Diyos hanggang kamatayan. O may suliranin man sa ating mga buhay. Lakaran po natin ang utos sa salita po ng Diyos. Kaya nga, pag naging masunurin po tayo, talagang ang kabutihan po ng Diyos ay talagang makakamtan po natin. Yan po yung sabi po dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 16 hanggang 18. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo, minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. Kaya ibig sabihin, pag tayo po sumusunod sa utos ng Diyos, hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. At sabi rin po dito sa Exodus chapter 19 verse 5, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay aking, ngunit kayo aking itatangi. Anong sabi? Kung susundin raw po natin ang kanyang utos at magiging tapat raw po tayo sa ating kasunduan o tipan sa Diyos, ay tayo ay magiging kanyang bayang hinirang. Hindi lamang po yun, hindi na raw po tayo itutuloy ng dayuhan sa daigdig na ito, kundi aangkinin niya raw tayo na kanya at tayo raw po ay itatangin. Ano pong ibig sabihin itatangin? Ibubukod. Pag ibig sabihin, pag binukod ka, aalagaan ka ng Diyos. Tingnan si Abraham, di ba binukod niya yun? Tinawag niya si Abraham sa lugar ng Hebreo, tumungo sa Kanaan. Anong ginawa ng Diyos? Kay Abraham, sumunod sa Diyos, di ba pinagpaalan niya doon sa Kanaan? Kaya lahat ng mga pagpapalad, biyaya ay naranasan ni Abraham sa Kanaan. Ganun din po tayo. Doon sa ating mga kinalalagyan, listen, doon sa ating mga kinalalagyan tahanan, pag tayo po sumunod sa Diyos, doon sa kinalalagyan nating barangay, sa kinalalagyan nating bayan, pag tayo po sumunod sa Diyos, at talagang nakipagtipan sa Diyos, at naging tapat sa Diyos, itatangin niya po tayo. Kung ano yung ginawa niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob sa kanyang mga lingkod, gagawin niya po yun sa mga buhay po natin. Hello! May gandang balita. Ibig sabihin, itatangin ka niya. Aalagaan ka niya. Yun yung sinasabi dito kanina, na mamahalin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang presensya, kasama mo mula January hanggang Disyembre. Yung pagmamahal ay madagawa mo mula Lunes hanggang Linggo. Yun po yung sinasabi ng Diyos sa Revelation po ito na kanyang salita. Kaya lahat ng susunod sa pinag-uutos ng Diyos ay mayroong gantimpala. At ano ang magiging gantimpala sa mga Kristiyano susunod sa salita ng Diyos? Ito po siya. Naririto po siya sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 hanggang 9. Listen, at napakaganda po nito.
Sabi po dito sa Deuteronomio, sabi po dito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. At sabi po dito sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. At sabi sa verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo sa inyong lupain at maraming alagang hayop. At sabi po dito sa verse 5, pagpapalain niya ang mga imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain magmula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ito po yung the best. Tingnan niyo, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ibig sabihin, mula Disyembre hanggang January, papapalain ang lahat ng inyong gagawin. Mula Lunes hanggang Linggo, papapalain niya ang inyong gagawin. Ano po yung ginagawa ninyo? Ano po yung ginagawa niyo po ba sa bawat araw? Di ba nagpo-work po kayo? O kung may negosyo kayo, yung negosyo niyo raw, yung work niyo raw, ay papapalain raw po ng Diyos. Hello! Amen. Hallelujah! At sabi dito, yung butil daw po na inyong pinaghirapan, ay talagang pong makakamtan ninyo sa inyong buhay. At sabi po dito sa verse 7, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkanya-kanya sila sa pagtakas. At sabi sa verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig sa lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. At sabi po dito sa verse 9, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang tuntunin. Tingnan niyo, yung pagpapala po dito po sa Deuteronomy chapter 28 hanggang 1 hanggang 9 ay talaga pong maibibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Kung susundin raw po natin at tutok din ang kanyang mga utos. Kaya ano po yung hinihintay po natin? Sabi ko, ano po yung hinihintay po natin ngayon? Mga brother and sister, susundin po ba natin? Tutuparin po ba natin yung pangako po ng Diyos? Hello! Amen. Dahil tutuparin po natin ang pangako ng Diyos ngayon 2025, ano po yung gagawin ng Diyos? Yung kanyang mga salitang ito na nabanggit ay tutuparin niya sa mga buhay po natin. Yung pangako po ng Diyos na ito ngayon, sa mga buhay po natin, ay pagaganapin niya po ito. Ngayon, 2025 sa buhay po natin. Di ba sabi ko nung last na tumayo ako nung Sunday, sabi ko, dodoblehin ng Diyos. Sabi ko, dodoblehin ng Diyos yung biyaya. Amen. Sa mga buhay po natin. Ngayon, yung sinabi ko po ba, hindi po ba totoo? Totoo po ngayon. Ano po yung sikreto lang? Ano po yung gagawin lang? Susundin yung utos ng Diyos at tutuparin yung kanyang tuntunin. At lalakaran ang kalooban ng Diyos. At susunod sa pinag-uutos ng Panginoong Jesucristo na mahalin ang ating kapwa. Pag ganun po yung ating ginawa, sa bawat araw ng buhay po natin, yung mga nabanggit pong mga chapter and verse pong ito, patungkol po sa pagpapalag biyaya, ay makakamtan po natin. Kaya sabi nga po dito sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig po niya ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sino po yung umiibig po sa Panginoong Jesucristo po rito? Amen. Dahil susundin niyo po yung utos po ng Panginoong Jesucristo, kailangan tuparin daw po natin. Tuparin. Hindi madinig lang. Tuparin daw po natin. Kaya, kung tinupad mo noong 2024 yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos, dapat mas more sa 2025 na ito, na taon na ito. Masikip yung pagsunod po natin. Sabi ko, masikip yung pagsunod natin. Amen. Sabi din po dito sa John chapter 16 verse 1, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Tingnan nyo? Gusto talaga ng Diyos na mapulpil yung mga salitang ito sa buhay po natin. Sabi ko, gusto ng Diyos ngayong taong ito
Yung kanyang mga salita mapulpil sa mga buhay po natin. Ayaw na ng Diyos na makita tayong nahihirapan. Ayaw na ng Diyos na naroroon tayo sa kasalanan. Ayaw na ng Diyos na makitang baon tayo sa utang. Ayaw na ng Diyos na makita tayo sa bisyo, sa kalagayan ng gawa ng laman. Ayaw na ng Diyos na manatili tayo sa lungkot at pasakit. Gusto ng Diyos sa 2025 na ito, malagana tayo sa kanyang kabutihan. Hello! Amen. Yan ang gusto ng Diyos ngayon. Patutunayan niya yan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga utos. Kaya nga, pag nagpasya ka maging servant of God Pag nagpasya ka na maging servant of God ng Panginoon, at ang ibig sabihin po ng servant of God ay yung maging kagaya po ng Panginoong Jesucristo. Tutulad ka sa Kanya. At dahil magiging katulad ka niya, kailangan susundin po ang Kanyang pinag-uutos sa iyo. Sino po yung gustong maging servant of God dito? Amen. Kailangan daw maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Paano natin magagawa yun? Kailangan sumunod po tayo sa pinag-uutos ng Diyos sa mga buhay po natin. Hindi po natin malalakaran ang pagiging servant of God kung hindi tayo susunod sa utos ng Diyos. Tama po yun. Tinan nyo yung mga nag-meeting maging teacher. Bago sila maging teacher, kailangan sumunod po sila sa mga patakaran ng pagiging teacher. Ganun din po sa mga polis. Hindi po sila magiging polis kung hindi sila susunod sa mga pamantayan o patakaran ng pagiging polis. Ganun din po sa mga engineer. Ganun din po sa lahat ng mga nag-work at nag-a-apply ng mga trabaho. Hindi ka magiging carpenter, hindi ka magiging mason, kung hindi mo siya pag-aaralan. Yun po yung ibig kong sabihin. Hindi mo mararating yung nais mo kung hindi ka susunod sa mga patakaran ng mundong ito. Ganun din po yung tuntunin po ng Diyos. Ganun din po yung aral na nakapaloob po sa salita po ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging servant of God kung hindi ka susunod sa tuntunin sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging pastor o anumang uri ng pag-serve sa Lord kung hindi mo ito gagawin. Amen? Amen. Hindi maaaring maging pastor ka kung saloobin mo lang yung nais mo. Hindi pwedeng maging pastor ka na yung leader ang susunod sa'yo. No. Ang Panginoong Kristo, bago niya makarating, yung kanyang kinalalagyan ngayon, sumunod muna siya sa Diyos Ama. Sabi ko, sumunod muna siya sa Diyos Ama. Tinapos niya yung kalooban ng Diyos. Tinapos niya yung pinagagawa at inuutos sa kanya ng Diyos. Kaya hindi ka magiging pastor ng Diyos kung hindi ka susunod sa mga pamantayan na nakakapaloob sa salita at utos ng Diyos. Hello! Never! Amen. Never ka maging lingkod kung hindi ka susunod. Ganun din po tayo. Hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos kung hindi po tayo susunod sa kanyang mga salita at utos. Magiging katanggap-tanggap lamang po tayo sa paningin ng Diyos kung tayo po'y lumalakad po sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Kaya kayo mga kabataan, kung gusto ninyo na maging kalugod-lugod ang inyong buhay sa bawat araw, kailangan sumusunod kayo sa utos ng Diyos. Yun po yung nararapat. Isa lamang po yung goal po natin dito. Ano po yun? Yung ating kaligtasan. Amen? Kaya dahil gusto natin maligtas po tayo, at gusto po natin maranasan yung mga salitang nabanggit ko ngayon, ano po yung dapat po natin gawin? Sumunod sa utos ng Diyos. Hindi po natin makakamtan yung mga pangakong ito na nabanggit po ngayon po dito sa salita po ng Diyos na ito kung mananatili po tayo sa hindi pagsunod sa utos po ng Diyos. Hindi pwede po yun. Parang sa trabaho po yan. Hindi ka ipupuro mo kung hindi ka sumusunod sa policy
ng may-ari. Amen? Amen. Kaya tingnan nyo, pag hindi ka sumusunod, pag absent ka ng absent sa work mo, ano gagawin ng may-ari? Tatanggalin ka. Dahil hindi ka sumusunod. Ganun din po sa Diyos. Sabi ko, ganun din po yung patuntunin ng Diyos. Pag hindi ka sumusunod sa patakaran, at kung gusto mo maging servant of God, at gusto mo maging pastor ng Diyos, kung hindi ka sumusunod sa Kanya, tatanggalin ka ng Diyos kahit may puso kang gusto mong maging pastor ng Diyos. Yun po yun. Pero pag nagpakumbaba ka katulad ng Panginoong Kristo at sumunod sa utos at kalooban ng Diyos Ama, ilalagay ka niya doon sa gusto mong kinalalagyan. Sabi ko, ilalagay ka niya doon sa gusto mong kinalalagyan. Amen. Amen? Amen. Kahit gusto mo ng mataas na tawag, kailangan under the law of God. Yun po yung dapat. Nandun ka lagi. At naroon ka lagi sa mababang kalagayan. Tingnan pa yung Kristo, sabi, kahit siya ay Diyos nanatiling mababa sa paningin ng Diyos. Mas lalo tayong tao, dapat manatili tayong naroon sa kababaan. Dahil tayo tao lang. Hindi tayo Diyos. Kaya, kung tayo talagang sumusunod sa utos ng Diyos, kailangan nanatili po tayo sa kababaang kalooban. Kaya sabi ka, kapag pinamumuhay mong salita, at kapag sinusunod mo ang salita ng katotohanan, isang araw, katulad na raw po tayo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya pag gusto po natin maging katulad ng Panginoong Kristo, ano po yung gagawin po natin? Sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sumunod sa Kanyang salita. Sumunod sa pinagagawa. Amen? Maganda po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, may pangako. Yung mga pagpapala po na nabanggit po kanina. Na kung susunod po tayo, ay talaga naman yung pagpapala ay sa atin po mga buhay. Kaya mapapasa atin po lahat. Yung mga pagpapalang nabanggit po dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 hanggang 9. Kaya kung ready na po tayo na matanggap po yung mga pangako po na yan, kung ready na po tayo na may pagkaloob at may bigay na po ito ng Diyos sa atin, kailangan itong taong 2025 at maging masunurin po tayo. Sabi ko, maging masunurin po tayo. Kanino? Sa Diyos po. Na pinagkakautangan po ng ating buhay. Pero, wala naman po tayo na ibang paglilingkuran dito kundi yung ating Diyos na nagbigay po ng hininga sa bawat araw ng ating buhay. Pero nga pong patotoo na sinabi po ng ating kapatid na meron po isang babaeng trilyonaryo. Mayaman po siya. Trilyonaryo, pero isang araw nawalan po siya ng paghabol po ng hininga. At dinala po nga po siya sa ospital. At pagdating po sa ospital yun nga po, nilagyan po siya ng oxygen kasi dahil kinakapos po siya ng hininga. Pagkalagay po ng oxygen dumating po yung doktor. Dinala po sa kanya po yung bill na kanya pong babayaran. Yun nga po, doon po yung pagkakataon na nagkaroon po ng pangunawa yung mayaman na babae. Doon sa bill na natanggap po niya. Magkano po yung bill? $500,000. Sabi ng doktor sa kanya, kaya naman daw niyang bayan dahil mayaman siya. Pero yung sabi po ng mayaman, sa 24 hours niyang naroon sa hospital. Yun yung siningil sa kanya. Samantalang yung nagbigay talaga sa kanya ng hininga sa bawat araw ng kanyang buhay. Naisip niya ilang taon na siya na nabubuhay sa daigdig. Hindi siya sinisingil ng Diyos. Pero nung pagpasok niya sa hospital, 24 hours yung nakagad yung bill na babayaran po niya. Sabi niya, ganito pala kabuti ang Diyos. Sa bawat araw ng buhay ko, hindi ako sinisingil ng Diyos. Sa totoosin, yung sinisingil sa akin ng hospital na ito, ay kulang pa doon sa buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Ano po yung revelation po ito?
Ano po yung revelation po rito? Dapat tumanaw po tayo ng utang na loob sa Diyos. Dahil sa po talaga ang pinagkakautangan po natin ng buhay. Kaya ngayon sinabi, ano po yung pagtanaw ng utang na loob? Isa lamang po yung gagawin natin, sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Pagtanaw na po yun. Sabi ko, pagtanaw na po yun. Ang utang na loob sa Diyos. Yung pagbibigay po natin at pagsunod po natin sa utos po ng Diyos. Sapat na po yun. Para may pakita po natin sa Diyos na tayo po'y tumatanaw ng utang na loob sa Kanya. Kaya nga sabi, huwag tayo mag-asawa eh. Amen? Sabi nga, huwag na po tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti. Kung talagang gusto natin makatanaw ng utang na loob sa Diyos. Tingnan nyo, sa ibang tao nga, tumatanaw tayo ng utang na loob eh. Amen? Basta tao, tumatanaw tayo ng utang na loob. Pag mayroong taong gumawa sa atin ng mabuti, ay gusto natin masuklian yung kabutihan na ibinigay ng tao ngayon sa ating mga buhay. Mas more, yung Diyos na talagang nagbigay po sa atin ng buhay. Nagbigay sa atin ng hininga sa bawat araw. Mas karapat dapat po siyang bigyan at suklian at pagtanaw ng utang na loob sa buhay po ng Diyos. Amen? Isa lamang mo yung gagawin po natin. Sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Ano po ba yung pinagagawa ng Diyos? Tulad po ng naririto po tayo sa kanyang bahay sa bahay. Kung ano po yung inyong nakikita na ikalulugod para sa Diyos, pagtanaw sa utang na loob sa Diyos, gawin po natin yun. Para mapatunayan na tayo po talaga ay tumatanaw ng utang na loob sa Diyos. Tulad yun, narinig po natin yung kanyang mga salita. Isa lamang po yung pinapabot po ng Diyos po dito. Maging masunurin po tayo sa taong itong 2025. Kaya nga, wala pong malilingit sa Diyos. Amen? Sabi ko, wala pong malilingit sa Diyos. Hayag po ang ating puso. Hayag ang ating isipan. Yan po yung sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 10, lastly, sabi po dito, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin po talaga itong pangako pong ito. Ibibigay po ito ng Diyos sa mga buhay po natin. Pag nasubok po ng Diyos yung ating puso, yung ating pag-iisip. At pagkasiyasat niya, yung isip mo. Pagkasiyasat niya, yung puso mo. Ibibigay raw po ng Diyos yung ayon sa iyong mga lakad sa bawat araw. At yung bunga ng iyong mga gawa ay iyong maaani. Hello? Amen. Kaya gandang salita ng Diyos na pinapaabot po sa atin itong unang linggo ng taon ng 2025. Kaya nga, lagi po natin dalisahin ang mga puso po natin. At lagi natin pong linisin ang mga isipan po natin. Dahil maliwanag, sinasabi po ng Diyos dito sa Jeremiah chapter 17 verse 10, na akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Sinisiyasat daw po ng Diyos ang isip po natin ngayon. Sabi ko ngayon, inaalam ng Diyos yung nakatagong isipan natin sa ating mga brain, sa ating mga utak. Inaalam ng Diyos yung ating mga naisin, yung ating mga balak. Inaalam ng Diyos ngayong taon. At kung ano, yung mabuting iniisip mo na narayan sa iyong isipan, pag sinunod mo yung utos ng Diyos, hello, pangyayarihin niya yan at ibibigay niya yan sa buhay mo ngayon. Pangyayarihin niya itong taon na ito. Hello! Ang liwanag, sinisiyasat, kaya sinisiyasat niya. Dahil gusto niya na maibigay ito sa buhay natin. At sabi, at sinusubok ng Diyos ang ating mga puso. Amen. Ano po yung sinusubok?
Tinitingnan niya yung puso natin. Hello, listen, tinitingnan raw ng Diyos ang puso natin itong 2025. Kung talagang merong pagmamahal dyan para sa Kanya. Amen. Pag nakita ng Diyos at nalaman niya talaga yung puso mo na merong puwang na ibigin mo siya, mamahalin ka rin niya. Sabi ko, mamahalin ka rin niya. Sabi ko, mamahalin ka rin niya. Amen. Yan po yung sabi po niya dito. Hello. Kaya mabuti po ang Diyos. Kaya nga, maging masunurin po ang bawat Kristiyano sa salita po ng Diyos sa taong 2025 po ito. Kaya kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. At kung paano tinutupad ninyo ang mga utos ng aking Ama, ako ay mananatili sa inyo at ang aking pag-ibig. Yan po yung sabi po ng ating Panginoong Kristo dito po sa John chapter 15 verse 2. Kay gandang bagong taon, kay gandang salita ng Diyos sa taong 2025 na ibinigay sa atin itong linggong ito. Pag-ibig, pagmamahal, biyaya, tagumpay sa mga buhay po natin. Talagang hindi kayang bayaran ng ginto at pilak yung kabutihan ng Diyos sa mga buhay po natin. Mga brother and sister. Yun ang Diyos eh. Gusto po ng Diyos na tayo mga naririto, na susunod sa kalooban niya, ay maging successful ang buhay. Isa lamang po yung ating gagawin. Magpakatapat po tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kung paano tayo nagiging tapat sa mga amo po natin sa mundo ito, sa ating trabaho, mas more maging tapat po tayo sa Diyos na pinagkakautangan po natin ng ating buhay. Amen. Kung tapat tayo sa pagsunod sa patakaran ng ating mga magulang, tapat, mas tapat tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Hello. Ito po yung salita ng Diyos na ibinibigay sa atin sa unang linggong ito ng taong 2025. Mapapasa atin ang lahat ng pagpapalag biyaya at lahat ng pangako na nabasa po natin, narinig natin sa salita po ng Diyos kung tayo susunod po sa Kanya. Sabi po ng Diyos, walang magkukulang, walang maghihikahos, walang magkakasakit, walang maghihirap kung tutuparin ninyo ang aking mga utos. At kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili sa inyo ang aking pag-ibig. At dahil mananatili ang pag-ibig ko sa inyo, saan kayo man pumunta, kahit may paghiwan, kahit may lindol man, kahit may putok man ng bulkan, o anumang dilubyo na darating sa mundong ito, kasama ninyo ako. Huwag kayong matakot dahil ang Diyos, ang lumikha ng langit, ay sumasa inyo habang panahon kung sumusunod kayo sa kanyang mga utos. Hello! Hallelujah! Kaya ito na po ang panahon at oras at taon na ang buhay po natin ay sarili po natin sa ating Diyos. Amen? Amen. Makakaasa po ba ang Diyos ngayon sa mga buhay po natin? Amen. Kaya kung paano naglingkod po tayo ng the best noong 2024, mas the best po tayo maglingkod ngayong 2025. Amen? Amen. Kaya ipasa Diyos po natin ang lahat ng bagay sapagkat ang Diyos po ay mabuti. Kaya lahat po tayo tumayo